Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 29, 2026, Monday. Patuloy lumalapit at nagiging organisado ang low pressure na minomonitor natin sa silangan. Anumang oras, ito ay posibleng ma-develop bilang isang tropical depression at ito ay inaasahan na tatawid sa kalupaan ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, may isang low pressure area tayo na patuloy na binabantayan sa silangan ng northeastern Mindanao, habang ang southwest monsoon o habagat naman ang siyang pangunahing nakakaapekto sa western section ng southern Luzon. Dahil dito, hati ang weather picture natin ngayon. Sa silangang bahagi ng Visayas at sa ilang bahagi ng Mindanao, mas direktang ramdam ang epekto ng low pressure area, habang sa ilang bahagi naman ng southern Luzon at sa mga lugar na mas bukas sa hanging timog kanluran, ang habagat ang nagbibigay ng mas maulap at mas maulang kondisyon. Ngayong umaga, ang low pressure area ay tinatayang nasa layong 495 kilometers sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Bagamat hindi pa ito isang ganap na bagyo sa kasalukuyan, sapat ang organisasyon at lapit nito para maging pangunahing weather disturbance na dapat tutukan sa susunod na mga oras hanggang mga araw. Habang mas papalapit ito sa kalupaan, mas tumataas ang tsansa ng mas makapal na ulap at mas malawak na pag-ulan at mas aktibong thunderstorm development sa mga lugar na nasa direksyon ng galaw at lawak ng moisture nito. Simulan natin sa latest heavy rainfall outlook dahil sa low pressure area. Para ngayong araw, inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Ito ang mga lugar na pinakaunang makakaramdam ng mas aktibong epekto ng low pressure area dahil sila ang mas nakaharap sa silangan at mas malapit sa sentro at sa makakapal na cloud bands na konektado rito. Bukas, ang heavy rainfall ay nakatutok naman sa Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Masbate. Pagsapit ng Wednesday, Occidental Mindoro at Palawan naman ang inaasahang posibleng makatanggap pa rin ng katulad na dami ng ulan. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa ang aktual na pag-ulan sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, kung ilang araw nang basa ang lupa sa isang lugar, mas lumalaki ang tsansa ng mas seryosong epekto tulad ng pag-apaw ng tubig at pagguho ng lupa dahil sa antecedent rainfall. Para sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, ang forecast weather conditions ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang dahilan nito ay ang low pressure area, meaning ito ang mga lugar na direktang nasa ilalim ng impluensya ng mas aktibong moisture at cloudiness na hatak ng LPA. Sa ganitong setup, hindi lang basta pa isa-isang buhos ng ulan ang aasahan, mas mataas ang posibilidad ng pabalik-balik na pag-ulan sa loob ng araw na may mga panahong lalakas ang buhos at may kasamang thunderstorm. Dahil dito, may malinaw na panganib ng flash floods at landslides lalo na sa mga mabababang komunidad, sa mga lugar na malapit sa ilog at sapa at sa mga bahaging may matatarik na terrain. Sa Bicol Region, lalo na sa Sorsogon at Masbate, habang papalapit ang low pressure area sa silangang bahagi ng bansa, may mga cloud bands na pwedeng tumama sa rehiyon at magdala ng mga buhos na hindi lang panandalian kundi pwedeng pabalik-balik sa maghapon. Sa Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, mahalagang bantayan ng mga oras na mas kumakapal ang ulap dahil dito pwedeng magsimula ang mga thunderstorm cells na magbibigay ng mas malalakas na buhos. Sa Visayas, mas malawak ang sakop ng impluensya ng low pressure area mula Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte hanggang Southern Leyte. Malinaw na ang silangan at gitnang bahagi ng rehiyon ang mas sensitibo sa mas makakapal na ulap at ulan. Sa mga lalawigang ito, pwedeng makaranas ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng araw. Kasunod ang mga yugto ng pag-ulan na minsan ay hihina pero babalik muli sa ibang oras. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity kesa sa mismong sentro ng low pressure area o pinakaaktibong bahagi ng habagat. Kaya may mga bahagi ng araw na bahagyang maaliwalas, pero habang umiinit ang panahon ay mas dumadami ang ulap at may mga lugar na pwedeng makaranas ng biglaang malakas na buhos sa tanghali, hapon o gabi. Sa Metro Manila, ito ang tipo ng lagay ng panahon na pwedeng magdulot ng mabilis na pagbabago sa kalsada at visibility. Sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na wala sa mas aktibong LPA zone, pwedeng pareho rin ang pattern na ito kapag ang localized thunderstorm ay naging severe sa isang lugar
posible pa rin ang flash floods at landslide lalo na sa mga mababang bahagi at sa mga lugar na may slope. Ngayon, dumako tayo sa hangin at kondisyon ng dagat para sa Visayas at sa silangang bahagi ng Mindanao. Inaasahan ng light to moderate na hangin na mula northeast to northwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa pangkalahatan, generally hindi pa ito ang pinakamagaspang na kondisyon ng dagat pero hindi rin ito dapat maliitin lalo na sa mga baybayin na mas malapit sa impluwensya ng LPA at sa mga kargatang may kasabay na thunderstorm. Sa western section ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula southwest to south at ang coastal waters ay slight to moderate rin mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Ito ang malinaw na indikasyon ng pag-iral ng habagat sa mga bahaging ito. Para naman sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to southeast habang sa natitirang bahagi ng Mindanao ay light to moderate ang hangin na mula southwest to west. Sa dalawang bahaging ito, slight to moderate rin ang coastal waters mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, mas manageable ang lagay ng dagat sa maraming bahagi ng bansa kumpara sa panahon ng direktang epekto ng malalakas na bagyo pero pwede rin magbago ang sitwasyon kung may biglaang thunderstorm activity sa karagatan. Kung sisilipin naman natin ang mga weather model tungkol sa development ng low pressure area, sa ngayon ay hindi pa ito inaasahang lalakas agad at magiging ganap na bagyo sa maagang yugto. Ang mas nakikitang senaryo sa kasalukuyan ay maaari itong manatiling low pressure area habang tumatawid sa kalupaan bagamat hindi inaalis ang posibilidad na maaari itong ma-develop bilang isang tropical depression anumang oras habang nasa ibabaw pa rin ito ng bansa o habang papalapit sa kalupaan. Ito ang mahalagang punto sa sitwasyon ngayon kahit hindi pa ito isang mas malinaw na tropical cyclone, sapat pa rin ang antas ng organisasyon ito para magdala ng malawak na pag-ulan at mga thunderstorms sa mga rehiyong nasa direksyon ng galaw nito. Sa kasalukuyang trend ng mga model, inaasahan na magla-landfall ito sa may eastern Visayas o Bicol region mamayang gabi at pagkatapos ay babaybayin ng Southern Luzon bago lumabas sa West Philippine Sea sa Wednesday ng hapon. Ang ganitong uri ng track ay napakahalagang bantayan dahil habang tumatawid ito sa kalupaan, maraming bahagi ng Visayas, Bicol region at Southern Luzon ang pwedeng makaranas ng pabalik-balik at minsan ay tuloy-tuloy na pag-ulan. Kahit manatili lamang itong low pressure area o tropical depression habang nasa kalupaan, sapat pa rin ito para magdala ng mga buhos na may kakayahang magdulot ng pagbaha at pagguho sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pagkatapos nito, sa oras na makalabas ito sa West Philippine Sea, doon inaasahang mas magiging favorable ang kondisyon para sa intensification. Sa labas ng West Philippine Sea, maaari itong lumakas bago kumilos pahilagang kanluran patungong mainland China. Bukod sa sistemang ito, may isa pang bagyo na nakikitang posibleng manggaling sa malayong silangan. Ayon sa long-range interpretation ng ilang models, ito ang mas inaasahang lalakas ng husto at posibleng umabot pa sa super typhoon level. Pero sa ngayon, hindi pa tiyak ang direksyon nito at marami pang pwedeng magbago sa week 2 forecast period. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.